Yang naman ako sa inyo, no? Family game. Kay Bong. Injection, Your Honor. Pilipinas, it's time for Family Feud. Let's meet our teams. Malalakas at palabang atleta. Ang Team Tibay. Alex Andreas Ho at ilang members ng UP Fencing Team. The Untouchables. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Isang summer tawa, summer sayang Tuesday po sa inyo mga kapuso. Gusto ko munang tanungin ang mga ating studio audience, mahilig ba kayo sa sports? Kaya sa sports, resilience, stamina at mental toughness ang puhunan siyempre. Pero ngayon, galing sa paghula ng top answers ang kailangan para tanghaling kampyon dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ito ang... Ang grupo sa aking kanan ay mga atletang sanay na sanay sa bakbakan. Sila ay ang Team Tibay. Ang kanilang team captain, ang tinaguriang Asia's Clutch Queen sa Physical Asia. Siya po ay ang two-time CrossFit National Champion na Tubong Pampanga, Lara Liwanag. There you go. Lara, welcome to Family Feud, Thank you Lara. po. Lara, sino-sino ba ang mga kasama natin sa team mo ngayon? So we have our NCAA volleyball player, Jonah. Hello po. Yan. SEA Games Sambo champion, Chino. And our running coach, Patrick. Ang lupit talaga. Si Lara po ay kabilang sa Team Philippines doon sa Netflix reality series sa Physical Asia kung saan naging katambar at kasama niya sa team ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. How was the experience, Lara? Actually, yun nga, sa lahat ng sinasabihan ko, hindi ako sanay talking in front of the camera and all. Pero since after nung Physical Asia, siguro binild lang din yung confidence ko ni Lord na para i-share ko din sa inyo and to inspire you guys na everything is possible. And the fact na nakasama ko si Pacman sa show, alam ko na it's an extraordinary experience na parang lahat tayo pwede natin pangarapin na makapunta doon. Yeah, thank you for that. Jonah, ito na. 5 years ka na nasa NCAA. After your 5th year, ano bang plano mo? Kasi syempre, baka magpo-pro ka na ba? Yes po. Hopefully, makapag-pro po talaga ako and I'm waiting for the drafting day po. Good luck. And of course, si Chino naman po ay SEA Games champion sa sport na kung tawagin ay Sambo. Sambo. Chino, can you explain to us briefly, ano ba ang Sambo sport? So basically, parang balibagan po siya at saka balian ng buto. Malapit pa siya sa judo, parang gano'n. Yes, similarly, the same with judo sa stand-up, pero dalawa yung event ng Sambo, which is the combat and the sport. So Combat ako and the doon ako sa sport. So ayoko pa Yeah, no. There you go. And of course, si Coach Patrick naman ay isang veteranong running coach. Ngayon ba ay magiging runaway winner kaya kayo ngayon, sir? Parang sure ko, oo eh. Good luck! Good luck, Team Tibay! Hindi basta-basta po ang makakalaro nila. Ito po, on my left, are some of the members of the UP fencing team na nag-compete sa UAAP Season 88. Here are the Untouchables. Led by the gold medalist sa individual epee, silver medalist sa men's epee, at ang tinanghal na Season 88 Rookie of the Year. Let's welcome Calix Ho. Calix,
Calix, pakilala mo naman ang teammates mo. Hello, Tito Dong. Ito na po ang mga kasama ko po for today. Ang first player po namin ay isang UAAP Season 87 gold medalist sa team event and UAAP Season 88 silver medalist sa epee, Luis Bentipo. Yeah. And our second player, isa siyang back-to-back silver medalist sa UAAP Season 87 and Season 88 team foil event. Please welcome Jonathan Ramos. And last but not the least, our jack of all trades, cute and funny team manager for today, Juancho Miguel Sese. Pwede sportscaster din. Calix, ang galing, ha? Alam niyo, si Calix po ay ang anak ng award-winning actor at kaibigan natin na si Dennis Trillo at ng beauty queen na si Carlene Aguilar. Calix, paano ba nagsimula ang iyong hilig sa fencing at interest sa fencing? Siguro it was because of my mom talaga. She gave me motivation and she introduced me to the sport, so I just fell in love with the sport talaga. Pero look at where you are right now, Calix. Galing, ang galing. At si Luis naman, for the sake of our viewers, ano-ano ba klase mga weapons ang ginagamit sa fencing? Meron 3 espada, epee, foil, and saber. Yung kami po ni Calix, epee, basically ang target po doon is yung buong katawan. Tapos sa foil naman po, yung blade ni Jonathan, torso naman po ang target. At ang saber? Ang saber naman po, buong upper body. Oh, yun yung saber, yung panghampasan. Ano ba yung dala nyo ngayon? So this is foil and saber po. And ito po yung ginamit ko, the recent Season 88 UAAP. Ito po yung sword ko. Si Calix siya si Luis, may pasample. Oh, sige, please. Sige. So ito ay? Saber po. Slash po. Ito, foil piece. Yun. So score ka na nun, may point ka na nun. May score na yun. Okay, yun na yan. Yun na yan, guys. Thank you. Nice one, nice demo. Wag, mahirap. Anyway, it's time malaman kung sino mas mabagis sa hulaan. Alamin na natin ang sabi ng survey. Lara and Calix, let's play round one. Oh. All right. Good luck. Kamay sa mesa. Nag-survey kami ng 100 Pinoy top 6 answers on the board. Sa gabi, matatakot ka kapag may nakasalubong kang clown na may hawak na ano? Calix. Nice. Knife. May hawak na kutsilyo. Survey, nandiyan ba yan? On. Calix, pass or play? Play. Lara, balik muna tayo. Let's go, Calix. Let's play this round. Okay? Luis, sa gabi matatakot kapag may nakasalubong kang clown na may hawak na? Itak. Itak. Kasi po itak. Jonathan, ano? May nakasalubong kang clown sa isang madilim na kalye na may hawak na ano? I speak. Ice pick. Nandiyan ba ang ice pick? Juancho. Martilyo. Martilyo. Martilyo, nandiyan ba yan? Calix, sa gabi matatakot ka kapag may nakasalubong kang clown na may hawak na? Balloon. Para si Pennywise, ano? Pennywise, balloon. Balloon, nandiyan ba ang balloon? Very good, Luis. Sa gabi, matatakot kapag may nakasalubong kang clown na may hawak na? Baril. Survey says... Jonathan, nakakatakot to. May makakasalubong kang clown na may hawak na? Bangkay. May hawak sa bangkay! Pangkay agad. Survey! Parang imbalsamador na clown, ha? Juancho, sa gabi matatakot ka kapag may nakasalubong kang clown na may hawak na? Candy. Candy. Kasi pabinibigay sa bata. Nandiyan ba ang candy? Guys, eto na. Eto na, Chancho. Patrick, ha? Sa gabi, matatakot ka pag may nakasalubong kang clown na may hawak na ano? Pugot na ulo.
Sino? Ano kaya? Batuta. 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 Ano, batuta? 2x2. Dos por dos. Pwede. Lara, isang tamang sagot lang galing sa'yo. Sa Kay gabi, Patrick na lang. matatakot ka pag may nakasalubong ang clown na may hawak na Pugot na ulo. pugot na ulo. Pwede yun. Doon si Lara sa pinaka nakakatakot. Ha? Nandiyan ba ang pugot na ulo? Tignan natin kung ano yung hindi nahula ang sagot. Number 5 is... Hindi lang. Hindi lang, no? Tuloy na natin ang laban dito sa Family Feud. Mga astig na atleta ang naglalaro po ngayon. Ang The Untouchables by 88 points. Hindi sila. Team Tibay ang makakahabol sa round na ito. So next to play ay ang NCAA volleyball na si Jonah at ang UAAP fencer na tubong Abra na si Luis for round 2. Let's go. Ready, Jonah? Luis, kamay sa mesa. Top 7 answers are on the board. Sa Pilipinas, magbigay ng prutas na uso o popular kapag summer. Go. Jonah, Mangga. lalo na sa Guimaras, Yes. pinakamatamis sa buong mundo. Nandyan ba ang mangga? Jonah, pass or play? Play po. Let's go play this round. Eto na. Sino sa Pilipinas magbigay ng prutas na uso o popular kapag summer? Pinya. Yes, sir. Pinya. Yup. Coach, sa Pilipinas, prutas na uso o popular kapag summer? Pakwan or watermelon. Yes, sir. Pakwan or watermelon, survey. Lara, sa Pilipinas, prutas na uso o popular kapag summer? Buko. Buko. Diba? Survey says? Yep. Jonah, sa Pilipinas, prutas na uso o popular kapag summer? Papaya. Papaya. Nandiyan ba papaya? Sino? Pilipinas, magbigay ng prutas na uso o popular kapag summer? Durian. Durian. Pwede. Durian. Nandiyan ba yung durian? Oh, wala si durian. Patrick, ano pa kaya sa Pilipinas? Uso pag summer, anong prutas? Melon. Yun ang inaantay ko. Melon. Melon. Melon dyan! Isa na lang, Lara. Bumabawi. Sa Pilipinas, magbigay ng prutas na uso o popular kapag summer. Avocado. Nandiyan ba ang avocado? Untouchables, sa huddle na kayo. Jonah, last chance. Sa Pilipinas, magbigay ng prutas na uso o popular pag summer. Saging. Bagay. Oo nga, no? Basic, di ba? Basic. Saging. Juancho, ano kaya to? Tingin mo. Sa Pilipinas, popular na prutas pag summer. Strawberry. Strawberry? Jonathan? Blueberry. Blueberry? Ang sasasyal nyo, ha? Saan sa Pilipinas may blueberry? Hanapan nyo kayo. Turo mo nga sa akin. Mamimitas ako bukas. Luis? Atis. Atis. Alex, sa Pilipinas, ha? Magbigay ng prutas na uso kapag summer. Strawberry. Strawberry. Sa Baguio. Baguio. Pag tama to, lalamang sila ng todo. Nandiyan ba ang strawberry? Wala. Oh, may isa pa. Tingnan natin. Ano kaya to? Number 5. Welcome back to Family Feud. Recap muna tayo ng scores. Leading with 88 points ang The Untouchables habang Team Tibay 84 points. Ang susunod na maghaharap ay ang 2-time SEA Games gold medalist na si Chino at ang silver medalist in men's foil team na si Jonathan. Let's play round 2. Alright, gentlemen, kamay sa mesa. Good luck. Top 6 answers are on the board. Paano mo i-describe ang dragon sa isang bata? Go!
Jonathan. Malupet. Malupit. Nandiyan ba ang malupit? Sino? Paano mo di-describe ang dragon sa isang bata? Bumubuga ng apoy. Bumubuga ng apoy. Survey, nandiyan ba yan? Top answer. Sino ang pass or play? Play. Play? Tara. Let's play this round. Ito na, round 3. Coach, paano mo di-describe ang dragon sa isang bata? Nakakatakot. Nakakatakot. Parang gano'n. Survey, nandiyan pa yan. Lara, paano mo kaya i-describe ang dragon sa isang bata? Mahaba yung buntot na lumilipad. Mahaba ang buntot. Mahaba. Yeah, mahaba. Nandiyan pa yan. Jonah, paano mo di-describe ang dragon sa isang bata? Malaki. Yun. Malaki. Yun. Dalawa na lang. Sino? Paano mo i-describe ang dragon sa isang bata? Kakulay namin, pula. Pula. Nandiyan ba ang pula? Mas Patrick, paano mo di-describe ang dragon sa isang bata? Nanlilisik ang mata. Nanlilisik muna bago bumuga. Nanlilisik ang mata. Pag-touch of Rose Huddle. Lara, paano mo kaya di-describe ang dragon sa isang bata? May claw. May claw. Yeah, tama, may claw. May claws. Wala rin yung claw. Juancho, chance para bumawi. Ha? Paano mo di-describe ang dragon? Mahaba ang kuko. Jonathan, Matulis ang ipin. lupit nun. Luis, Matibay o malakas? malakas. Calix, final answer will come from me. Paano mo i-describe ang dragon sa isang bata? Madami silang scales. Maraming skills. Maraming skill. Survey, nandiyan ba yan? Wala! Alright, after 3 rounds, the Untouchable Bros 88. At syempre, Team Tibay lamang na lamang na 254. At dahil may dalawa pa sa board na hindi nakukuha, studio audience, kayo naman ang mag 5,000 pesos. Pare, ano pangalan mo? Joseph Alexander Jr.! Joseph. Paano mo di-describe ang isang dragon? Matapang! Matapang. Yes! Nandiyan ba? Matapang! Parang ikaw, matapang. Awan. At siyempre, meron pa tayong regalo from Family Feud. Congratulations pare. Okay ka na! Okay. Isa pa. Okay ka na! Ikaw na to. Pangalan pare ko. Jim Ray. Jim, paring Jim. Tiga saan ka, paring Jim? Makati. Tiga Makati, paring Jim. Okay. Jim, isa na lang to. For 5,000 pesos. Paano mo mai-describe ang dragon sa isang 3-year-old? Makapal ang balat! Ito na yun! Ito na yan! Ha? Nakaramdaman ko! 5,000 na! Jim! Oh, makapal ang balat. Nandiyan ba yan? Ito na! Jim! 1,000! May bonus pa tayo, Jim, mula sa Family Feud. Ito, bahala ka na. Thank you so much. Thank you, Jim. Binabati ko yung pamilya ko, yung girlfriend ko, tsaka Team RWP. Let's go! Thank you, pare. Thank you, Jim. Oh, iba yung balat, iba yung scales eh. Iba yun. Ito, makapal yung balat. Iba yun. Anyway, susunod na po ang exciting na triple points round when we return dito lang sa Family Feud. Welcome back to Family Feud, guys. Quick shoutout muna sa mga loyal viewers natin, yung mga taga-Barangay Santa Rita, San Luis, Pampanga. Maraming salamat po sa inyo. Yung mga taga-Anilao, Batangas, thank you very much. Don Sol Sorsogon, Enrique Villanueva, Siquijor, thank you. Novaliches, Quezon City, at yung mga taga-Maribeles, Bataan. Happy summer tawa, summer saya sa inyong lahat. Okay, recap the score. Team Tibay, 254 points. Untouchable Bros, 80.
Ito na, moment of truth. Para malaman kung sinong papasok sa ating final round ang maglalaro. Sina Coach Patrick at Juancho for round 4. Let's go. Oh yeah, oh yeah. Gentlemen, kamay sa mesa. Top 4 answers are on the board. Kapag nakita mong natutulog ang office mate mo, ano ang gagawin mo? Coach Patrick. Isusumbong. Boss! Boss! Tulong-tulong ka naman itong ano natin. Office mate, oh. Survey, nandiyan ba yan? Oh. Juancho, may 3 pa to. Pag nakita mong natutulog ang office mate mo, ano gagawin mo? Pagtitripan. Maraming paraan para pagtripan. Be specific. Ano kaya, Juan? Gigisingin. Gigisingin. Nandiyan ba yan? Juancho, pass or play? Play. Play. Okay, tara, let's go. Final round. Calix, pag nakita mo natutulog ang office mate mo, anong gagawin mo? Pipicturan. Pipicturean. I-upload mo ba yan? Oh. Survey says? Luis, isa na lang. Pag nakita mong natutulog ang office mate mo, anong gagawin mo? Didikitan ng kung ano-ano. Nandiyan ba yan? Wala. Jonathan, pag nakita mong natutulog ang office mate mo, anong gagawin mo? Wala akong gagawin. Wala. Hayaan ko lang siya. Kawawa naman. Kawawa naman. Sama ko. Sabi daw, walang gagawin. Ang sabi na survey dyan ay... Okay. Dahil dyan, ang ating final score ay ito. Untoucha Bros, 388 points. Team Tibay, 254. That was very, very close. Coach, maraming salamat. Chino, thank you very much. Jonah, thank you. And Lara, maraming salamat. Mag-uwi pa rin kayo ng 50,000 pesos. Thank you. Salamat sa inyo. Mananalo talaga yan. At Untoucha Bros, good luck. Last message. Ha? Pwede po. Oh, sige. Sino gusto mo? Para sa kanila lang. Oh, last message. Last message lang po, ano po score? 388. Nolan Metangere, guys. Kaya kayo nanalo, nag-practice kayo ng 2 weeks. Tuwing kayo nag-prepare, guys. The Untoucha Bros, you've just won 100,000 pesos. Okay? Sino maglalaro sa Fast Money? Maglalaro po ay si Jonathan and si Juancho. Okay, it's gonna be Jonathan and Juancho. Summer saya, summer tawa pa rin ang feel sa Family Feud kanina. 100,000 pesos ang napanalunan ng Untoucha Bros. Isa lang ang goal nila ngayon na manalo ng total cash prize of 200,000 pesos. At panalo rin ng 20,000 pesos ang napiling charity. Ano bang napili nyo? Bahay Aruga. Bahay Aruga. Okay. Now it's time for a fast money. Give me 20 seconds on the clock, please. Kapag mag-check-in sa resort, ano pinapalitan ng housekeeper sa kwarto? Kopre kama. Sa isang linggo, ilang beses ka namamalengke o nag-go-grocery? 2 beses. Ano ang trabaho ng taong tumatambling? Gymnastics. Button na makikita sa video camera. Power on button. Kapag nagpapamanicure, something na ginagawa sa kuko mo. Nililiha. Let's go, Anso. Okay. Pag may mag-check-in sa resort, ano pinapalitan ng housekeeper sa kwarto? Sabi mo ay Cobre Cam. Sabi na survey dyan ay... Yep. Sa isang linggo, ilang beses ka namamalengke, nag-grocery, sabi mo, 2. Survey says... Wow! Ano trabaho ng taong tumatambling? Sabi mo, gymnast. Survey? Pwede. Buto na makikita sa video cam, on and off. Power on. Survey. Wow. Pag nagpapamanicure, something na ginagawa sa kuko mo, nililiha. Survey. Nice one. Very, very good start, Juancho. 69 to go. Let's welcome back, Jonathan. Ito si malupit na Jonathan. Batiin mo ng mga teammates mo, mga nanonood sa'yo, Jonathan. Pinabati ko pala yung UP fencing team and yung head coach namin, si Coach Alan and si Coach Mark Manzalay. There you go. Okay. So, ang teammate mo, si Juancho, ay nakakuha
ng 131 points. 69 man ang kailangan mo. 69 na lang. At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Juancho. And give me 25 seconds on the clock, please. Good luck. Kapag may magche-check-in sa resort, anong pinapalitan ng housekeeper sa kwarto? Kumot. Sa isang linggo, ilang beses ka namamalengke o nag-grocery? 2. Isa. Anong trabaho ng taong tumatambling? Dancer. Buton na makikita or button na makikita sa video camera. Play button. Kapag nagpapamanicure, something na ginagawa sa kuko mo. Nililinis. Let's go, pare! 69 to go. Ito, unahin natin. Pag nagpapamanicure, something na ginagawa sa kuko mo. Ang sabi mo ay, nililinis. Tama. Diba? Nililinis. Ang sabi ng survey ay, ang top answer ay ginugupit. Buton na makikita sa video camera. Sabi mo, play. Ang sabi ng survey ay, Play button. ang top answer, power button. Sa isang linggo, ilang beses ka namamalengke nag-grocery, sabi mo, isa. Ang sabi ng survey. Ang top answer ay 3 beses. Kapag may magche-check-in sa resort, anong pinapalitan ng housekeeper sa kwarto? Sabi mo, kumot. Ang top answer dito ay cobre kama. Ang sabi ng survey sa kumot ay... Congratulations! Guys, at yung top answer dun sa tumatumbling ay dancer din. Sinagot mo rin yung top answer. Oh my God. Champion na sa fencing, champion pa sa Family Feud. Congratulations, you have won a total of 200,000 pesos, guys. Galing, galing. Calix, ano masasabi niyo sa inyong pagkapanalo? Sobrang surreal. Parang nanalo ka ng gold medal. Yan, dito talaga. Galing, galing. Congrats, guys. At syempre, salamat din sa inyo. To our athletes present, maraming salamat sa inyo. Thanks for having us. And we hope to have you again soon. Yes. Ha? Thank you very much, guys. Thank you very much. Pilipinas, maraming salamat. Ako po si Ding Dong, dati sa araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo, kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.